Kabanata 1426 na nasa ospital. Nakahiga si Kyrie sa hospital bed, infusion. Kaninang umaga, mayroon siyang infusion at pagsusuri sa hapon. Kung walang malaking problema, maaari siyang umuwi para magpagamot. Matapos tawagan ni Lorenzo si Rebecca, naglakad siya patungo sa smoking room. Pagkatapos niyang kumalma, bumalik siya sa ward. Sumulyap si Kyrie kay Lorenzo at nagtanong, bakit wala pa si Rebecca? Sinabi ni Rebecca na hinihintay niya ang yaya na magluto ng sopas at sinabing magdadala siya ng sopas para inumin mo mamaya. Umupo si Lorenzo sa tabi ng hospital bed, baka dalhin niya dito si Elliot. Pinaikit ni Kyrie ang mga mata niyang agila, nag-message siya sa akin kagabi. Kaya naman tinanong kita kung nandito sila. Nakita ko. Baka hinintay niyang magsama si Elliot, kula ni Lorenzo. Malamig na ngumuso si Kyrie, darating man si Elliot o hindi, hindi ko siya bibigyan ng magandang mukha. I trust him so much better than you, halos ibigay ko na sa kanya ang puso ko pero pinagtaksilan niya pala ako. Napalingon si Lorenzo sa hindi malamang dahilan. Naalala niya ang mga salitang itinanong sa kanya ni Kyrie. Pinandilatan siya ni Kyrie at tinanong, ano ang iniisip mo? Wala akong available ngayon, kaya kailangan mo akong ipaglaban. Sabi ni Lorenzo, amang umampon, gagawin ko lahat ng gusto mong gawin ko. Ikaw lang at kung magpapatuloy ang pagkapatas ng relasyon ni Elliot, siguradong malulungkot si Rebecca. Buntis siya ngayon at kung masama ang loob niya, hindi ito makakabuti sa bata. Galit na umungol si Kyrie, masama ang loob. Galit na umungol si Kyrie, masama ang loob mo sa kanya. Bakit hindi maganda ang relasyon namin ni Elliot? Ito ay hindi dahil siya ay walang kakayahan. Kung siya ay katulad ni Avery at niyakap ng mahigpit si Elliot, panoorin ba ni Elliot ang pagpatay sa akin ng iba at magiging walang pakialam? Lorenzo, ang adoptive father, sina Rebecca at Elliot ay kakasal pa lang kaya hindi sila dapat umibig ng ganoon kabilis. Bigyan si Rebecca ng kaunting oras. Naiinis na sabi ni Kyrie, I think so too, so hindi ko siya pinagalitan ng harapan. Hindi siya mas masama kaysa kay Avery, ngunit ang kanyang kakayahan ay mas malala kaysa kay Avery. Kung siya ay may Avery sa kalahati ng aking utak, hindi ko nais na makahanap ng isang tagalabas upang maging tagapagmana ko. Lorenzo, amang umampon, bata pa si Rebecca. Anong maliit? Ang kakayahan ng isang tao ay makikita sa murang edad. Si Rebecca ay walang pangunahing pamumuno. Nararapat lang siyang maging manika para paglaruan ng mga tao, tulad niya, kung hindi ko siya mahanap na asawang may kakayahan, hindi niya mapapanatili ang bansang ginawa ko. Sa labas ng ward, bit-bit ni Rebecca ang insulation box, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Hindi niya inaasahan na ganito ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay hindi kailanman nagkomento sa kanya ng harapan. Sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa kanya, karaniwang pinupuri siya. Papuri sa kanyang matino, purihin ang kanyang pagmamalasakit. Hindi nakakagulat na sinabi ng pangalawang amo na hindi naisip ng kanyang ama na bigyan siya ng karapatan ng mana. Dahil sa isip ng kanyang ama, isa lang siyang manika para paglaruan ng mga tao. Miss, pasok ka. Pinapante ni Yaya si Rebecca dito. Narinig din ni Yaya ang sinabi ni Kyrie. Pero para kay Yaya, kahit anong sabihin ni Kyrie tungkol kay Rebecca, hindi dapat magalit si Rebecca. Dahil kung wala si Kyrie, walang kasalukuyang buhay ni Rebecca. Nang marinig ang paggalaw sa labas ng ward, humakbang palabas si Lorenzo. Nang makita ang masungit na mukha ni Rebecca, agad na inabot ni Lorenzo ang braso niya. Rebecca, kailan ka pa pumunta rito? Bakit hindi ka pumasok?
Kinagat ni Rebecca ang gilid ng kanyang bibig, sinusubukan ang kanyang makakaya upang maibalik ang kanyang mababaw na kalmado, kakadating ko lang. Well, tinanong lang ng adoptive father kung bakit hindi ka pa dumarating. Gustong kunin sa kanya ni Lorenzo ang insulation box ngunit tumanggi si Rebecca. Kabanata 14:27 Pagkatapos mong tawagan ako, lumabas na ako. Inayos ni Rebecca ang kanyang mod at pumasok sa ward na may dalang insulation box. Dad, I'm here to see you. Sagot ni Kyrie, medyo hindi komportable ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi alam ni Kyrie kung narinig ni Rebecca ang sinabi niya kanina lang. Di ba sabi mo kagabi na sasama ka kay Elliot ngayon? Bakit hindi siya dumating? Nalungkot si Kyrie nang makita niyang paparating si Rebecca na mag-isa. Papalapit na ba si Elliot sa kanya? Sobrang daming nainom ni Elliot kahapon at nilalagnat ngayon. Gusto ka niya noong una pero natakot ako na maipasa niya ang sakit sa iyo kaya pinakiusapan ko siyang magpahinga sa bahay. Sinabi ni Rebecca na binuksan ang insulation box, ngayon ay nilaga ko ang paborito mong yam na pork ribs na sopas at bibigyan kita ng isang mangkok. Masyado akong kumain ng almusal kaya hindi ako makakainom ng sopas ngayon, sabi ni Kyrie. Global isang dismayadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Rebecca at pagkatapos ay isinara niya ang insulation box. Nang makita ang kanyang pagkabigo, agad na sinabi ni Lorenzo, painumin mo ako. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Rebecca, namula ang mukha at nanginginig ang mga daliring may hawak sa insulation box. Nang makita ito ng yaya, gustong kunin sa kanya ang insulation box at ibigay kay Lorenzo. Hindi. Itinulak ni Rebecca ang kamay ng yaya. Ito ay isang thermal insulation box para kay tatay, hindi para kay Lorenzo. Paano maiinom ni tatay ang inumin ni Lorenzo? Isang mangkok at kutsara lang ang laman nito. Napahiya si Lorenzo sa reaksyon ni Rebecca. Hiyang-hiya rin ang yaya, Miss, okay lang painumin mo si Lorenzo. Maghihintay ako. Hindi. Hindi ako magpapainom kay Lorenzo. Dinala ko ito sa aking ama. Pilit na pinapatatag ni Rebecca ang kanyang emosyon, ako mismo ang nagdala nito sa tatay ko. Kinuha ko lang ito para sa aking ama. Nang makitang galit siya, agad na sinabi ni Lorenzo, hindi ako linam. Huwag kang magalit. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina kung gusto mong uminom? Gagamit ako ng 2 thermal insulation box bago kita mapainom. Hindi nakaimik si Lorenzo. Kyrie sneered, Lorenzo, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Napakaliit ni Rebecca at tinakot ka nito. Natututo ka kay Elliot, dapat tumutok ang mga lalaki sa kanilang mga karera. Agad na ibinaba ni Lorenzo ang kanyang ulo, ama ampon, totoo ang sinabi mo. Rebecca, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Tumingin si Kyrie sa kanyang anak at nagpatuloy, I did say some unpleasant things just now, hindi ka pwedeng magalit. Kung talagang kaya mo, mapatunayan mo ang sarili mo. Sa halip na maging maliit ang sarili mo. Sa halip na maging maliit. Dad, ano ang sinabi mo tungkol sa akin? Pinagsasabihan mo ba ako ng masama sa likod ko? Curious na tumingin sa kanya si Rebecca. Biglang namula ang pisngi ni Kyrie, dahil hindi mo narinig, kalimutan mo na. Dalhan mo ako ng sopas at susubukan ko, Rebecca, ay, mabuti. Gusto mo ba ng ekstrang tadyang? Napakasariwa ng mga ekstrang tadyang ngayon. Huwag mong kainin. Ayoko nang kumain ng sopas, hindi naman ako nagugutom, sabi ni Kyrie. Kumuha si Rebecca ng kutsara at nilagyan ang isang maliit na mangkok ng sopas, pagkatapos ay sinabing mapang-akit, Tay, hayaan mo akong pakainin ka ng maiinom. Para hindi madumihan ang mga kamay mo. Masyado na akong matanda para lumipat, pang-aasar ni Kyrie.
Pagkatapos ay muli siyang nagpakawala ng hininga pero dahil gusto akong pakainin ng magaling kong anak, syempre hindi ako makakatanggi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Rebecca, alam kong pinakamamahal ako ng aking ama. Isang kotsarang puno ng sopas ang isinubo sa bibig ni Kyrie. Uminom si Kyrie ng sopas at natikman ito sandali, medyo maalat. Talaga. Pagkatapos ay maglalagay ako ng mas kaunting asin sa susunod na pagkakataon. Sabi ni Rebecca, sumandok ng isa pang kutsara at itinapat sa bibig ni Kyrie. Kabanata 1428 matapos inumin itong maliit na mangkok ng sopas, kumiga si Kyrie at pumikit pagkaraan ng ilang sandali. Lumabas muna kayo. Gusto ko munang mapag-isa kasama ang tatay ko, sabi ni Rebecca kay Lorenzo. Agad namang umatras si Lorenzo at ang yaya. Sumara ang pinto ng ward at tumulo ang dyuhan ni Rebecca. Nilaso niya ang sarili niyang ama gamit ang sariling mga kamay. Pagdating niya, hindi talaga siya nagpasya. Hindi na niya kailangang ibigay sa kanyang ama ang sopas sa insulation box. Nasa labas na siya ng ward nang marinig niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama na ikinagalak niyang pumatay. Sa mata ng kanyang ama, sayang lang si Rebecca. Sino ba ang gustong umamin na siya ay isang basurang walang alam? Dahil masyadong mababa ang tingin sa kanya ng kanyang ama, hindi na niya kailangang maging malambot ang puso. Nakatanggap ng tawag ang pangalawang master mula kay Rebecca, at nang malaman niyang pumanaw na si Kyrie, tumawa ang pangalawang master. Rebecca, alam kong magagawa mo ito para sigurado. Wait lang, I'll ask Elliot to find you later. Ibinaba ng pangalawang master ang telepono. Elliot, narinig mo ba? Pinatay ni Rebecca si Kyrie. Napatingin ang pangalawang amo kay Elliot na nakaupo sa sofa, huwag mong tingnan ang murang edad ni Rebecca, anak siya ni Kyrie. May kawalang awa pa rin. Si Elliot ay tinawagan ng kanyang pangalawang kapatid kagabi upang pag-usapan ang tungkol sa isang bagay. Dahil dito, napilitan itong manatili rito. Dahil nalaman ng pangalawang kapatid na nakalabas na si Kyrie sa ospital ngayon, naisip niya ang diskarteng ito. Tikas na hinala si Kyrie at halos imposible na atakihin siya ng iba. Si Rebecca lang ang pinakamadaling umatake sa kanya nang walang kahihinatnan. Sasamahan kita sa ospital. Nakita ng pangalawang amo ang malamig na mukha ni Elliot kaya lumapit ito sa kanya at nagsalita. Nasa ospital. Nang matapos ni Rebecca ang tawag sa telepono, naglakad siya papunta sa pinto ng ward at binuksan ang pinto. Lorenzo, pasok ka. May sasabihin ako sa iyo. Namumula ang mga mata ni Rebecca at mukhang malungkot siya. Nagtaka si Lorenzo, hindi ba nagpapahinga ang adoptive father? Mag-usap tayo sa labas. Pasok ka, hinawakan ni Rebecca ang braso niya. Natigilan sandali si Lorenzo, saka pumasok sa ward at napatingin sa hospital bed. Isinara ni Rebecca ang pinto ng ward. Lorenzo, papatayin mo ba ako? Tanong ni Rebecca. Rebecca, paano mo nasabi ang ganyang bagay? Paano kita masasaktan? Gulat na napatingin sa kanya si Lorenzo, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Sinabi ba sa iyo ng adoptive father? Umiling si Rebecca, nahihirapang sinabi ang katotohanan, patay na ang tatay ko. Nilason ko ang sabaw. Biglang nagbago ang mukha ni Lorenzo. DJ ang nagbago ang mukha ni Lorenzo. Lorenzo, papatayin mo ba ako? Sagutin mo ako. Mahigpit na kinuyam ni Rebecca ang kanyang braso, bagaman madalas kang mapag-alitan ng aking ama, pinalaki ka niya at tinatrato ka ng higit na mabuti kaysa sa mga tagalabas. Siguradong ipaghihiganti mo siya. Di ba? Baliw ka ba? Hinawakan ni Lorenzo ang kamay niya. Rebecca, si Elliot ba ang nagpagawa sa iyo nito? Siya ba ang nag-udyok sa iyo na gawin ito?
Hindi, wala itong kinalaman kay Elliot. Nabulunan si Rebecca, inagaw ni Second Master at Fourth Master si Elliot. Pinatay mo ang tatay mo para kay Elliot. Rebecca, sa tingin mo ba talaga na kinidnap ng iyong pangalawang amo at pang-apat na amo si Elliot? Mayroon silang magandang personal na relasyon. Gumaganap sila sa isang dula at nagsisinungaling sila sa iyo. Mapula ang mga mata ni Lorenzo at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Gusto kong patayin si Elliot at ipaghiganti ang adoptive father. Kabanata 14:29 Kung gayon, patayin mo muna ako. Pinigilan siya ni Rebecca. Lorenzo, I did it. Nakita mo sa sarili mong mga mata ang laso na ipinakain ko kay tatay. Gago kang babae. Walang lunas. Galit na saway ni Lorenzo. Mapait na umiyak si Rebecca, kapatid na Lorenzo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko napag-usapan ng maaga. Huwag mo akong tawaging kuya. Ang tanga mo talaga this time. Halika na. Paano pinalaki ng adoptive father ang isang puting matang lobo na katulad mo? Kinasusuklaman ni Lorenzo na ang bakal ay hindi bakal. Ito ang unang beses na pinagalitan siya ni Lorenzo. Nanlambot ang katawan ni Rebecca at napaluhod siya sa lupa. Sabi niya, ginawa ko ito ng mag-isa. Gusto mo akong sisihin at ito ng mag-isa. Gusto mo akong sisihin at huwag mong sisihin si Elliot. Si Elliot pa rin ang kinakausap mo sa ngayon. Ano ang ibinibigay niya? Anong klaseng ecstasy ang ibinuhos mo? Rebecca, naniniwala ka ba na babalik siya agad kay Ariadne? Naiintindihan mo ba talaga o peke? Kung hindi lang siya hinarang ng adoptive father, matagal na siyang umalis. Hindi mo dapat isipin na ito ay matuwid pagkatapos mamatay ang aking ama. Mabubuhay ba siya ng magandang buhay kasama ka? Hindi ka niya mahal. Tumigil sa pangangarap. Titig na titig si Rebecca sa kanya, hindi aalis si Elliot, buntis ako sa anak niya. Hindi nagtagal, dumating sa ospital ang pangalawang amo at si Elliot. Nakita ng pangalawang amo si Rebecca na nakaluhod sa harap ni Lorenzo, at hindi tama ang mukha ni Lorenzo, kaya pinapunta niya si Elliot sa ward at nadulas. Nang makita si Elliot, agad na nabulunan si Rebecca at sinabing, Elliot, my dad is dead. Pinatay ko siya. Kumakbang si Elliot sa kanyang harapan at hinayla siya patayo sa lupa. Pagkatayo ni Rebecca, itinaas ni Lorenzo ang paa at sinipa si Elliot. Ginagamit mo si Rebecca para patayin ang adoptive father ko, anong klase kang lalaki? Si Lorenzo ay sumugod kay Elliot na parang hayop na gustong lumunin siya ng buhay. Pagkakita nito ay agad na pumasok sa ward ang yaya at hinayla palabas si Rebecca. Iyak nang iyak si Rebecca na gusto niyang pumasok at hilahin ang baliw na si Lorenzo. Lorenzo, huwag kang lumaban. Ginawa ko lahat. Wala itong kinalaman kay Elliot. Pilit na hinayla ng yaya si Rebecca. Miss, napaka-absurd ng ginawa mo. Hindi mo man lang sinabi sa akin ng maaga. Muntik ko nang ipainom kay Lorenzo ang sopas na iyon. Miss, nalilito ka na. Wala na ang tatay, miss, nalilito ka na. Wala na ang tatay mo. Sino ang magpoprotekta sa iyo sa hinaharap? Inaasahan mo bang protektahan ka ng mga tagalabas? Masyado kang walang muwang. Sa mundong ito, bukod sa tatay mo, kahit si Lorenzo ay hindi ka kayang tretuhin ng tapat. Hindi ako nagsisisi. Napaluha si Rebecca, hindi ako minamaliit ng tatay ko. Buhay siya, at hindi siya magiging mabait kay Elliot. Elliot, itikom mo yang bibig mo. Ang iniisip lang niya ay si Avery. Miss, bakit hindi mo niya ay si Avery? Miss, bakit hindi mo maisip? Buntis ako sa kanyang anak at tiyak na hindi niya ako iiwan at ang bata.
Umiyak si Rebecca na may pulang mga mata, humihingal, kung gusto niyang umalis, sasabihin ko na lang sa kanya na sa kanya ang sanggol sa sinapupunan ko. Paano kung kailangan pa niyang umalis? Tanong ni Yaya sa kanya. Umiling si Rebecca. Hindi niya naiisip iyon. Ang nangyari ngayon ay biglaan kaya wala na siyang oras para makapag-isip ng mahinahon. Miss, patay na ang tatay mo. Karamihan sa kanyang mana ay dapat ipaubaya sa iyo. Kailangan mong pag-isipang mabuti kung paano mo matitiyak na ang mga ari-arian na ito ay hindi kukunin ng mga taong may lihim na motibo. Nagpatuloy ang Yaya, pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga taong may lihim na motibo, kabilang ang iyong pangalawang master, pangatlong master, pang-apat na master, at Elliot. Siyempre, kasama si Lorenzo. Sa mga taong ito, dapat si Lorenzo ang pinakamabuti para sa iyo. Dagdag pa ni Yaya. Umiling si Rebecca, gusto lang ni Lorenzo ang ari-arian ko. Ang mga taong tulad ni Lorenzo ang pinakadelikado. Malinaw na ayaw sa akin ni Elliot kaya kahit gaano pa kasama si Elliot sa akin, hindi ito maaaring maging mas masahol pa. Walang imak si Yaya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi na bata si Rebecca, mayroon na siyang sariling mga iniisip at opinyon. Kung hindi niya papatayin si Kyrie gamit ang sarili niyang mga kamay. Elliot. Biglang bulalas ni Rebecca at humakbang patungo sa ward. Sa ward, nahulog si Elliot sa isang pool ng dugo ngunit nagpatuloy ang pambubugbog ni Lorenzo.